Nabalaho ako! Katakot-takot na balahaw ang sinapit natin. Oh, atras mo na, atras. Balahaw dito, balahaw doon. Low tide daw ngayon, kaya pwedeng itawid yung mga sasakyan. Paano tayo tatawid dyan? Ano na? Ganito ba talaga kahirap puntahan itong Caramoan Island? Alam, natukod yun. Bro, baba ka muna bro para gumaan. Sa 3 isla na pupuntahan natin, merong kakaiba. Kapag sinabing Caramoan Island, hindi po pwedeng hindi mo marinig ang mga kwento ng mga lokal tungkol sa dalawang mahiwagang bangus. Napabalitang isang pamilya ang nasawi pagkatapos hulihin ng bangus at nagawang lutuin ito. Ilan lang yan sa mga dapat yung abangan sa episode natin ngayon. Enjoy! At sa pagpapatuloy ng kwento ng ating pag-iikot ng bansa, 3 sasakyan ang magkakasama, 2 ang sigurado, ang isa, hindi pa. Abot tanaw natin yung Mayon, no? Ayun, yung Bulkang Mayon. Good morning, everybody! Good morning. Mukhang kulang pa sa tulog, bro. Sir Eli, kasama natin. Hello po. Sa buong loop, bro. Depende kay J. Bry. Alright, let's go. Above sea level na tayo. Wow! Umalis tayo ng maaga para hindi tayo abutan ng init sa daan. At saka para makarating tayo ng maaga. Kakaputok lang ng araw at narating na natin agad ang presentasyon. Isang bayan dito sa Camarines Sur. Huminto muna tayo sa isang karinderya para mag-agahan. Okay, stop over lang. Wait lang. Sobrang nag-enjoy ako sa view dito nakikita ko. Wow naman talaga. Tignan nyo to, oh. Grabe yung mga view na nakikita natin dito. Napakaganda. Welcome to Bicol Region. At tayo mga first timers ngayon ay nasa barangay ano yun? Anong barangay to? Contemplasyon? Contemplasyon? Presentasyon? Barangay presentasyon tayo. Siyempre, hindi naman tayo taga dito. Hindi naman natin alam talaga yung mga lugar. Nag-stop over lang tayo mga first timers para makapag-breakfast tayo. So far, so good. Ang simula ng ating pagpapatuloy ng ating Philippine Loop, Visayas, and Mindanao leg. Sobrang excited ako. Ang dami natin mga pupuntahang mga lugar na hindi pa natin napupuntahan. More of relaxation talaga ang ating gagawin ngayon. Lalo na sa vlogs. Medyo hindi ko muna kayo bubugbugin na ng kalsada. Alam ko namang umay na kayo sa kalsada. Kaya point to point na ang gagawin natin. Location to another location or spot. Going to another spot. So magbe-breakfast lang tayo. Ano po yun? Ayun, pansit bato yun ah. Apo, pansit bato. Good morning po ate. Good morning po. Good health? Hey, what? Kakain lang muna tayo dito at meron pa tayong 1 oras na biyahe papunta sa Caramoan. Isang bayan dito sa Camarines Sur. Breakfast muna bago tayo tumuloy sa biyahe natin. Ay isang rice para sa aming dalawa. Diet kami kasi feeling namin tataba talaga kami pagkatapos ng loop na to. At malayong malayo pa at matagal na matagal pang mangyayari ang pagtatapos nito. Pasimula pa lang tayo. Tortang talong at pansit batu. Dito mo pala sa Bicol matatagpuan yung bato eh. Di ba nagtatago to? Nasa likod mo yung bato. Kasi si bato. Kaibigan naman yun na akala nyo, baka iniisip nyo nang titrip kami dito ng kung sino-sino. Kaibigan namin, si Kuya Tony. Itong pansit bato, feeling ko ito yung pansit na kapag nasa lukban ka, na may daon na saging, ito yung pansit habhab, no? Yung habab ba yung nilalagyan ng ng suka? Oo, yung ginagano ito. Actually ito pwede maging pansit habab to eh, kung kainin mo ng pabhab. Ganyan pa. Fried rice. Habab na. Pansit habab na to. Mga kasi hab-hab means minasab. Oo, minamasab. Kung paano kumain yung baboy. Ito, kanin. Pag kinain mo ng ganun to, kaning habhab. So lahat ng pagkain pa pwedeng gawing habhab, no? Okay, good life? Good. Good health? Good health? Good health? Ulit. Take two. Good health? Good life? Good life and good health?
Highway. Okay, abante na tayo. Para sa aming dalawa ni K-Camp na maliit lang ang dalang sasakyan, ang natitirang isang oras papuntang Karamauan ay hindi madali para sa amin. Kurbang-kurbada at matataas na ahon, kaya kailangan naming huminto para ipahinga ang aming mga makina. At pagkalipas ng isang oras, Karamauan na tayo. Alright, nasa Karamauan na tayo. Karamauan, Camarines Sur. So, konting impormasyon mga first timers. Akala ko, ang Karamauan, pangalan siya ng isang beach. Pangalan siya ng bayan dito sa Camarines Sur. Sino na namang nang iwan ng iyong tsinelas? So, sumakay siya dito sa loob ng van. So, iniwan niya dun. So, sumakay, tapos sinara yung pinto, tapos umalis tayo. Parehas. Ha? Parang deja vu. Kasi ako, nung nandun ako sa kaibigan nating si Kuya Rich, di naligo. Iniwan ko ang tsinelas dyan, sumakay ako dito at may sapatos ako. At ako'y tumungo na patungo sa ating patungo. Ano yan? Something in common. Ngayon, ang tanong, ilang tsinelas kaya ang maiiwan ni K-Camp at ni Prisha sa buong pag-iikot na to ng Pilipinas? Mahal, Oh, ilan? wala. Yun lang. Mawala mo na yung lahat. Wag lang to, ha? Wag Couple lang to. natin. Tapos ako na misplace ko ba si Watod? Nasaan si Watod? Ay no, na misplace ko. Dito na kami sa Karamauan. Yan, kakarating-rating lang din namin. At papwesto lang namin itong mga gamit. Pasensya na kung maputi yung mukha ko kasi naglagay ako ng sunscreen. Nag-stay kami dito ng 3 days. No, mahal? 2 nights. Maybe or mas mas matagal pa. Hindi pa natin alam. Hindi pa namin sure. Pero doon sa 2 nights and 3 days, I think oo. Tapos doon naman sa food namin, doon sa 3 days namin and 2 nights, na-budget ko sila ng 542 each pesos para sa amin lahat yun. Each yun nakapag na ako, ready na ako ng food for 3 days. Medyo nakatipid pa rin. Pura kasi sa 3 days, 542. Budget natin ng ganun. Sa una nating hinintuan, medyo matao. Kaya kailangan natin maghanap ng isang lugar na masasabi nating masasolo lang natin. First day natin ngayon, papahinga tayo dito. Ako sa setup. Si-set up tayo. Tamang pahinga lang. And then bukas ay yun yung mag-island hopping tayo. Sana'y huwag tayong lumubog sa buhangin at buhanginan ang dinadaanan natin at tayo ay 4x2 laang. Hello! Hello. What's Kamus- your name? Boy P! My name is Valerie. At tulad nga ng medyo inaasahan, Uy! ayun, Ito na yung sinasabi. lumubog ka ang ating sasakyan. Yun na nga. Ayun na ang sinasabi. Bro! Nabalaho ako! Balahaw? Lumubog na ako! Lumubog! Kailangan ng tulak. O, di ba? Sisimula pa lang tayo. Full of ano na? Ipinasa ko ang manibela kay Prisha dahil kailangan natin magtulak. Ibababa natin yung sasakyan doon tapos doon tayo dito sa tabing. Yun, basta dito tayo dadaan. Ano na ako? Kailangan kasing nasa buhanginan tayo dumaan papunta doon sa campsite. Wait. By 1, 2, 3. Lagi ang lakas ko. Ang lakas ko. Gi. Oh, kaliwa. Yan. Wait lang man. Hintay mo ko. Okay, game. Sundan mo lang mahal si Mosi. Let's go, K-Camp! Jebray! First time ni Watod na bumaybay sa tabing dagat. Ang daan kasi papunta sa campsite para na sa mga nakamotor at para sa mga tao. Pero sa mga 4 wheels na ganito, wala. Yung pupwestuhan daw namin, dun pa sa kabila na medyo hindi matao, pero may ilog doon na kailangang tawirin. Low tide daw ngayon. Kaya pwedeng itawid yung mga sasakyan. Di alam ni K-Camp na nakasakay ako. Hala ka! Paano tayo tatawid dyan? Napansin natin ang lambutan ng buhangin. At ayun na nga, lumubog na naman si Watod. Ano na? Bro, baba ka muna bro para gumaan.
Ayan. Yan lang. Natukod yun eh. Oh, atras mo na, atras. Okay, 1, 2, 3. Buti na lang talaga sa mga pagkakataon na ganito. Meron mga nakapaligid sa atin. Hop, tama na muna, mahal. Na willing magtulak. Lumubog na. Hindi na talaga nawala yung ganitong eksena na laging tinutulak si Watod. Tulak serya na nga daw to eh. Paano na lang kaya ang Philippine Loop kung walang K-Camp? Basic! Paano na rin kaya kung walang Sir Ili at Jay Bry? 1, 2, 3. Okay na. Let's go. Maraming salamat. Hindi sila, lahat nga tulak. Kuys, tulak kaya natin to sa akin para maiasog ko lang. Bumalahaw eh. Okay na yan? Kuys, Pagkatapos ng pahirapang ipwesto ang mga sasakyan, Ilang beses kitang ginaganyan. Para lang hindi ginegnog ka ba? Pero wala, matigas ang ulo mo. Ay, hindi pa ba ako nognog? Hindi, ayoko nga nung dating mukha kang ulikba. Grabe naman yung ulikwa. Oo, mahal. Pag maitim ka kasi, yun ang tawag nila. Kapag sobrang itim mo, ulikba. Kung tignan. Kakasabi ng ulikba eh. Ulikba. Parang medyo may lambing. Oo, lambing ka nga eh. Yung Kasi pag walang lambing, takinan to ulikba. pag ulikba, di ba? Masakit eh. Tusok agad eh. Yung ulikba, pag ulikba, yung para bang tinusok ko ng dahan-dahan. Ulikba. Parang ginano, no? Sinaksak tas ginano. Buti ko na. Kumukha ko na si Michael Jackson ha. Tabingi, pero yan na yun. Wala naman tayong magagawa na eh. Nakapwesto na tayo ng medyo balagbagan. Tapat na tapat tayo ng karagatan. Yung araw, ayan o. So, dito tayo. Kasama to sa kwento. At mali mo, mamaya pagkatapos na mag-setup, lumamig-lamig na yung panahon. At talagang babad tayo dito sa initan. Kaya nilagyan tayo ng sunscreen. Sumubo ka na. Kabalan tayo mga gamit. 2, 3. Good health! Oh, mamaya na yung good health natin. Hindi tayo makapalakpak. Oh, dito banda oh. Dito. Bro. Yabang. Yung itlog ko eh. Sa sobrang bigat yung itlog mo pag buhat mo yung umaangat pa. Oh, game. 1, 2, 3. O yan, bigyan natin ng magandang trono yung ating Yan. master cook. Yan. Okay, wala alog. Okay man, magluto ka na. Haywa. Haywa! Aywa. 1, 2, 3, 4. Haywa! Yung pala ang ibig sabihin ng haywa. Tubig. Peaceful life. Peaceful life pala yun. Ang ibig sabihin. Ayoko na nung haywan na yun. Parang tuwing binabanggit natin yun, may nangyayaring hindi peaceful. Yan magbibideo ako para makita talagang nagluluto ako. Bango, di ba? Next, gulay. Oh. Okay, game, next. Oh. Ilagyan natin ng paminta at patis, konting tubig, tapos coco mama. May sili tayo dyan, ha? Yung mga daing na pinabaon sa amin, hinalo na namin. At ang kakaibang amoy sa loob ng sasakyan na hindi ko alam kung ano. Nagtataka ako kung bakit. Sabi ko, saan nanggagaling yung amoy nung ano? Di mo alam? Di ko alam. Sabi ko talagang nagpa-car wash na. Tapos pagbalik ko, pinabanguhan na. Sabi ko, ganun pa rin. May daing pala. Ngayon, babango na ulit yung camper van natin. Yung ginataang gulay, sasamahan natin yan ng adobong baboy. Dito yung dalawang magaling magluto. Kami yung nagsusupervise. Di ba ang mga chef, hindi yan nakilos eh. Ano lang yan, supervision lang yan. Ganun ang sistema namin dito sa ginagawa naming Philippine Loop kung nakikita nyo. At kung sinusubaybayan nyo, mapupunan nyo yung bawat kilos ng isa kung sino talaga yung tunay na kumikilos at yung umaarte lang na kumikilos. Kaya patuloy kayo sumubaybay sa aming mga channel dito kay Boy First Time, kay Sir Ili, kay Jay Bry at kay K-Camp PH. At kayo ang humusga kung sino talaga ang laging nakaupo. Kung sino talaga ang laging nakaupo at kung sino ang kumikilos. Let's go. Paano mo masasabi Hindi ka kasya yan. na ang tao may lutuan pero hindi nagluluto? Paano ka mo? Ganito, meron niyang mga markings. So ito yung tinatawag nating sunog na sinaing markings. So, di ba? Sa lahat ng mga sinabi ni K-Camp kanina, dito malalaman daw kung sino talaga yung nakaupo lang at walang ginagawa. Lugi ako. Mukhang akong kalalabasan bro na ako yung walang gagawin dito. Alam mo bakit?
Ako yung masipag mag-video eh. Ikaw yung nasa likod. Nasa likod ako ng camera. Ngayon, kapag ako may ginagawa, wala nag-video sa akin. No, I got you. Visual to ba ako? Makikita nyo, kapag si Kuya Boy P nagluto, ibig sabihin, acting lang yun. Akala ko, isi-save mo. Alright, kagigising lang natin. Karamoan. First time natin papunta dito. Ayun, update mga first timers. Alas 4 o basta mga around 4:30 na. Nakapwesto na tayo dito. Medyo nahihirapan tayong iakat si Watod kanina. Pero, naiahon din naman natin. Lugi tayo. Iba talaga sana pag 4x4. Pero yan lang meron tayo kaya makontento tayo. So welcome mga first timers sa Karamoan dito sa Cagayan. Ano Cagayan ng Cagayan? Pag dagat Cagayan? Okay, thank you. Welcome dito sa Karamoan, Camarines Sur, Bicol region ito mga first timers. At first time natin mapunta dito. Grabe, solid, napakaganda. Yung lugar natin, medyo hindi naman dun sa lugar na medyo tinatao talaga. Kumbaga, dumulo tayo, nakita nyo naman kanina kung ano yung mga pinagdaanan ni Watod, diba? Dumaan sa tabing dagat, nabalahaw. Tapos, nahirapan umakyat dito, pero nakaahon naman sa wakas. Thank you Lord at nakaahon at nakatulog naman kami ng maayos para bumawi. Medyo mainit lang kanina, pero all goods naman. Medyo masakit ang aking ulo. Kasi nga, alam niyo yun, may mga dagat na pag pinuntahan mo, sumasakit yung ulo mo. Ang tagal kong hindi naramdaman yung ganito ba. Ngayon na lang. Totoo yan. Niwala kayo sa akin. May mga dagat na ganun na okay ka naman pero pagdating mo masakit yung ulo mo kasi parang sa breeze nung dagat. Naglalagay ako ng Vicks Vapor Rub sa aking sentido. Yan ang drone na pakopya. Si K-Camp, si Sir Eli. Yes, sir. Lahat yan mga bagong gising. Si Prisha tulog. Si Bro Mosi nandito. Si Bro Yuan. Matangkad na 12 years old. Nung 12 years old ako, hindi ko alam kung gaano ako kalaki. Magkakaiwalay kami ngayon ng pwesto. Magkakalayo. Kasi nga, dahil nga ganito yung sitwasyon namin sa buhangin. So, kung saan kami nakaahon kanina, doon lang kami nagstay. Dito yung sasakyan, J-Bry, si K-Camp nandito, malayo din siya sa amin. Pasensyahan nyo na to yung setup ko, napakaganda. Kaysa dun banda yung naka-setup dun. Ganda dito. Grabe, solid, napakaganda dito sa may Karamoan Nature Campsite. So pwede kayo mag-camping dito. Campsite ito? Yes. Campsite talaga to? Campsite to. Hindi ko alam yung mga pinapasok natin, campsite pala ito. Palubog na yung araw. Bukas pa naman yung activity natin dahil ang alam ko, pupunta tayo ng mga isla para ma-enjoy natin yung Karamoan. Yun naman talaga ang Karamoan daw eh. Marami mga isla dito na pupuntahan natin. So, chill lang kami ngayon dito para makapagpahinga at magluto-luto na lang kami mamaya ng aming hapunan dyan. Hammock gaming, kung ano-ano lang para-paraan na lang kami kung paano kami makakapagpahinga. Pero syempre, dun tayo sa loob ni Watod, sa camper van natin. Kahit na ilan sa amin ay marunong magluto, iba pa rin kapag si Prisha ang gumawa ng mga ganito. Nakakasigurado kaming lahat na masarap ang aming kakainin. And our ulam for tonight is Tinola. tinolang manok. Manurk yan. Manok. Yeah, manurk. Magandang gabi. Naka-ready na yung tulugan natin. Papahinga tayo ng maaga dahil maganda ang activity natin bukas. Kita nyo naman kanina sa drone shot kung gaano kaganda yung beach ng Karamoan. Nagulat din ako eh. Pagdating ko parang wala lang paglipad ng drone. 7:25 ng gabi. Yung nag-aagaw yung sakit ng ulo ko ba. Tapos gusto kong i-appreciate yung lugar. Pero goods naman, bukas yung pagising na to, ayos na ako. Buti na lang merong Vicks Vapor Rub palagi. Tiniis ang masakit na ulo hanggang madaling araw. Hindi man nakatulog ng maayos pero okay lang naman. Ganda ba naman, Erning? Buti na lang at kahit papano ay gumaganda na ang pakiramdam.
At kahit papaano, medyo komportable rin naman talaga matulog dito sa ating maliit na camper van. Alam ko kung ano napapansin nyo sa akin, na ako'y medyo nananaba na naman. Bawal sa akin tumaba. So kailangan kong magbawas-bawas na naman ang pagkain. Hindi ko alam bakit ako tumaba. O talaga nakakabawi na siguro yung katawan ko ngayon sa stress. Sobrang deserve ng scenario na to na meron tayong beach music. Okay. Ngayon ko napatunayan na ang hirap palang mabuhay sa mundo ng walang kape. Hindi ko kayang walang kape, wala tayong baong kape. Kaya kape muna tayo sa kapitbahay. Alam mo yun, kapag walang kape, para ako nawiwindang. Parang hindi ko alam kung paano ko sisimulan yung araw ko. Ganun ka-dominated ng kape, nung caffeine yung katawan ko. Buti pa to, oh. Baka nasa isip mo lang yan. Lahat naman yan, ganun daw. Nasa isipan lang talaga. Pag sinabi ng doktor na yung kape kakalason mo, kakakape mo, heart attack ka dyan, titigil ako pag gano'n. Sinabi ng doktor. May kasama tayong doktor. Oo, no? Paano mo in time, no? May sarili tayong, yung kasama natin sa biyahe, pero doktor siya, no? Oo, may kaibigan naman tayong pwedeng tawagan eh. So, our coffee for today is sponsored by Sir Ili. Nescafe Creamy White. O, tignan nyo. O. Ayan na. Okay. Natrap na tayo dito. Hindi na tayo makakauwi. Hanggang dito na lang yung loop natin. Joke lang. Exage. Mga bro. Mayroon lang akong ipuflex sa inyo. Gaano kadami ang ginagawa mo sa buhay? Ako busy akong tao eh. Busy ka. So, pagising pa lang, meron na akong mga to-do list. Kasi wala na akong panahon sa sarili. So parang masikip ang schedule. masikip ang schedule. Mga simpleng bagay hindi mo na magawa. Yan. Ikaw bro, busy ka? Busy. Busy yan. So Busy. marami kang time para gumawa ng mga bagay-bagay. Kahit mga simpleng bagay, busy ka rin. Ikaw bro, busy ka? Busy rin Busy sa sa araw-araw. buhay. Ikaw kuya, busy ka sa buhay? Busy, pero pag may utos ka, gagawin ko. Ayun lang. Kasi ito yung kadalasan kasi ito, inuutos natin yung pagpapatimpla ng kape. Pero dahil sa mga bagong teknolohiya ngayon, yung mga utos-utos natin sa kape na gawa mo ang kape, magagawa na rin natin ngayon kahit gaano ka-busy. Mababawasan yung ating mga gagawin. Uunahan ko na kayo, available to sa TikTok ko ha, bisitahin nyo. Tignan nyo, hindi ko na kailangang maghalo ng kape dito sa mug ko. So ano to, gadget to ng mga tamad. Pero depende sa inyo kung paano nyo gagamitin. Kung busy tayo, yung sobrang busy natin at meron tayong ganito, hindi tayo pwedeng tawaging tamad. Pero kung wala ka namang ginagawa sa buhay, tapos nakaganito ka pa, yun, tamad ang tawag sa'yo. So, tignan nyo to. Hey! Apakaangas! Pantama! Hoy, gumaganyan ka pero tignan mo, sa sunod na ganito na yan. So, ano to? Automatic mug na nagsisteer ng mga kape ninyo. So, every time na magkakape tayo, tuwing umaga, o tanghali o gabi, ay ipapakita ko to at ipapaalala ko sa inyo na pantamad ito. Pantamad kapag wala kang ginagawa sa buhay tapos nakaganito ka pa. Kasi bakit ko nasabi? Kasi tumambay ako ng maghapon sa bahay tapos ganito ako. Ganun yung pakiramdam ko. So parang sobra to para gumanito. Kaya let's keep ourselves busy. Para deserve mong gumamit ng ganitong mug. Nasa TikTok ko lang, nasa TikTok showcase ko. Umorder na kayo. Angas. Mukha talaga siyang artista, no? Si Sherry, no? Oh, di ba? Pakita mo muna yung face mo, dali. Yung Viva Hot Baby yun, di ba? Ano nangyari kay Mosi? Ayun, Nagpa-albularyo ka ba, bro? Ano bang nangyari sa'yo? Alam niyo mga first timers dito sa Bicol, syempre marami ang paniniwala dito sa mga ganyan dahon-dahon. Hindi nasira kasi yung tiyan ni Bro Mosi dahil sa gata, ano? Oh. siya lang naman, tayo naman Okay naman kami. Yun nga lang, mahirap para sa kanya na magpa-rescue ba, yung kumuha ng gamot ba kasi nga
Nasa ano tayo eh, nasa parang isla tayo eh. Hindi naman siya isla, pero pag nag-high tide nga, wala ka ibang mapupuntahan, hindi ka makakalabas dito. Ming Ming! So nagpagamot siya kay Mang Kepweng. Ay bro, sino nga pala yung i-shoutout natin? Isa-isahin natin. Ayan, i-shoutout natin yung mga mahal mo sa buhay. Ayan, shoutout sa'yo bro Ryan Mossman. Ayan, tsaka si Samit. Shoutout din dito sa kuting na to, napakagandang kuting oh. Siamese. Kaya sino pa bro? Wala na, yun na. Silang dalawa lang, si Ryan Mossman and Samit. Shoutout po sa inyo. Enjoy lang po kayo sa panonood. At syempre, hindi po yung inyong kapatid. Kasama namin, nagpapagamot. Tinapala ng dahon para gumaling. Tapos meron tayo ditong Siamese na pusa. Oh. Buntis siya. Bunti siya. Si Luna. Ito si Luna, may pang... Bakit siya lumapit sa akin, oh? Mabait nga siya. Ito, may pangalan siya, oh. Si Luna. Sa kanila ba talaga to? Naiwan ng guest? Doon daw nila nakuha yan. Iniwan siguro talaga yan. Iniwan talaga? Napakaganda mong kuting. Iniiwan ka lang ng ganun-ganun. kanan niya mahal eh. Napakaganda ang pusa naman si Luna. Iniiwan ka lang dito. Lambing nga, no? Mabait siya. Malalambing yung mga ganyan. So, babalitaan ko kayo kung effective yung mga Dahon-dahon? dahon-dahon sa katawan ni Bro Mossy. Kung totoo nga ba ang nagpapagaling si Mang Kepweng. Abangan. Pangalawang araw at maganda na ang pakiramdam. Magtatanghaling tapat at dumating na ang bangka na ating sasakyan para sa gagawin nating island hopping. Dumating na yung bangkang sasakyan natin. Ready? Yes, I'm ready. Diyan tayo sasakay habang iikutin natin yung mga isla-isla dito. Bro, you want, let's go! Hindi na pala ako magdadala ng drone. May drone na pala si Kikam. Isang drone na lang para hindi na tayo mahirapan. Medyo challenging nga lang sumakay ng bangka. Dahil malakas ang alon, dahil high tide. Ang hirap naman. Wait. Ang mga islang pupuntahan natin, abutan na lang. Yan yata yung pang hagdanan ng Survivor. Okay, hindi naman kalayuan mga first timers dun sa spot natin. Ibabangkahin natin. At itong mga nakikita nyo mga maliliit na isla na to, yan yung ating pupuntahan ngayon. Ang mismong entrada ng Karamoan ay black sand, pero ang sabi dito sa mga isla na to is puti na daw ang mga buhangin dito. So makikita natin yan mamaya. Diyan dito sa likod ng bundok na to nakikita nyo, ito yung lugar na kung saan ginaganap palagi ang shooting and filming ng The Survivor. Parang ka rin nasa Palawan, no? Oh, ganda. Diba? Solid, no? Ay mga first timers to, itong resort na to, diyan nagsistay ang mga delegates ba? O mga contestant ng ng Survivor series. Yun yung mga ganyan mga series sa TV na hindi natin pwedeng salihan. Alam mo kung bakit? Hindi ko nga ma-survive na walang hapunan eh. Sasali pa ako sa mga ganyan. Ako rin. First island, Kagbalingan. Hindi na tayo makakababa kasi nga high tide. Kakarampot lang na buhangin ang makikita nyo. Inaabot pa ng tubig si Kaikam lang bumaba. For the experience, let's go. O kuya, walang gusto mong bumaba Ang taas ng tubig eh. Pero tignan nyo ito mga first timers sa likod ko. Diba yung mga rock formations ang gaganda. Yung challenge kapag nagpapalipad ng drone sa sa dagat, nagkukweng-kweng yung... Okay, next island tayo. Pupunta na tayo sa pangalawang destination natin, ang pangalawang isla. Naway makababa tayo. Swimming naman magle-let's go na rin ako. Dalawa, magle-let's go na rin ako. Napapa-let's go ako, ikaw na mag-let's go. Okay, ako ang official. Oo. Let's go. Okay, next island natin, tinatawag na Matukad Island. Uy, aray ko! Ang babaw pala! Ang babaw pala! Ay, nakababa rin tayo ng isla. Swerte at nakababa tayo kasi kanina doon sa isa, hindi talaga eh. Dikit na dikit yung tubig sa isla, sa mga bato, hindi makadikit yung bangka natin. Kaya hindi tayo nagkaroon ng chance na makababa ba. Pero ito, napakaganda. Ang Matukad Island sa Karamoan, Camarines Sur ay kilala sa kanyang pinong puting buhangin at isang mahiwagang nakatagong lawa. Ang pangalan ng isla ay nagmula sa salitang Bicolano na matukad na nangangahulugang umakyat. Ang pangunahing alamat ito ay tungkol sa isang enchanted bangus na naninirahan sa loob ng nakatagong saltwater pool.
Kapag sinabing Caramoan Island, hindi po pwedeng hindi mo marinig ang mga kwento ng mga lokal tungkol sa dalawang mahiwagang bangus. Napabalitang isang pamilya ang nasawi pagkatapos hulihin ang bangus at nagawang lutuin ito. Palaisipan din kung paano nangyaring nagkaroon ng bangus sa isang lawa na kailangan mo pang akitin dahil nasa taas ito ng mga naglalakihang bato. Isa rin sa mga palaisipan ng mga lokal kung paano nadagdagan ng isa ang bangus pagkatapos mabawasan ito ng isa. Dadalawa lang ang bangus sa lawang ito ha, at hindi lang ito ordinaryong bangus. Kung nakikita nyo sa drone shot, kahit malayo ang kuha ay malinaw mong makikita na palangoy-langoy sila. At maniniwala ba kayong ang dalawang bangus na to ay may laki na mahigit 1 dipa? Ganon kalaki. Sa bawat lugar, may kwento at paniniwala. Wala namang pilitan kung paniniwalaan. Basta ang bili ng mga lokal, huwag maliligo sa lawa at huwag na huwag gagalawin ang mga isda. Kuya, pwede magtanong? Ano pong pangalan po ng island ko? Andito po kami ngayon sa Laos Island, dito sa Caramoan. Guys, don't forget to follow Pailamos. Ha? Nagbubulag ka din? Yes. Ayun o. Nice meeting you, boy. First time po. Sige, susuportahan kita, sir. Tag mo lang ako, sir. O sige po. Sige po. Thank you po. Okay, thank you. So, nandito po si Boy first time sa Caramoan. So, nandito kami ngayon sa Laos Island. So, kumusta, sir, yung Laos Island? Natutuwa ako kasi merong sandbar sa gitna eh, in between ng dalawang isla. Actually, maganda talaga. Yes, thank you, sir. Nice to meet you. Nice to meet you. Maraming salamat po. Pailamos. Pailamos. Pagkatapos natin mag-island hopping, bumalik na tayo ng base camp. Nakabalik na tayo sa isla natin, sa sarili nating isla. Island life. Island, here we go in island life. Yeah! Okay, nakabalik na tayo ng base camp natin, magtatangalian. Ngayon, hindi porket nag-low tide na is makakadaan yung sasakyan natin kasi kailangan pang tumigas ang buhangin bago tayo makadaan. Kasi pag pinilit nating lumabas dito, lulubog yung mga sasakyan namin sa buhanginan. So ang gagawin namin, magpapahinga na lang kami ngayong hapon, kalahati ng araw, mag-e-edit, magpapalipas tayo ng isang gabi pa dito, tapos bukas ay tutulak na tayo sa panibago nating destination. Syempre dito pa rin yan sa Bicol Region. Huling gabi, kailangan na magpahinga dahil bukas ay meron na naman tayong panibagong pupuntahan. Ang Caramoan ay isa lang sa magagandang lugar dito sa Bicol Region. Marami pa tayong pupuntahan. Simula pa lang ito ng ating pag-iikot dito sa South Luzon. Hanggang sa makatawid tayo ng Visayas, hanggang sa marating natin ang Mindanao. Napakarami nating mga lugar na pupuntahan. At yan ang dapat niyong abangan. Next episode ng ating van life dito sa Bicol Region ay bibisitahin natin ang isang simbahan na ginawa pa noong 16th century. At mula dito sa Caramoan ay pupunta naman tayo ng Ragay, Camarines Sur. 2 oras na biyahe pabalik galing Caramoan. Tatawid tayo ng isla at sa islang to tayo mamamalagi sa loob ng 3 araw.